Si Vice ganda mo nang unahin natin. Ikaw bastos kag nang bilat sing iloy mo nga sapat ka. Dali lang. Hindi na lang para sa kwan hindi na lang para sa mga senador. Para na lang doon sa mga media kag mga inosente nga tao, mga ordinary nga Filipino people. Yung mga staff, cameraman, microphone men, nga nandoon sa loob ng Senate na para makover nila ang everyday nga mga sessions doon to give us informations. Kaso nga lang, ang bilat sing iloy mo ka nga pitrang kabayo ka, wala ka gida konsensyang immoral ka nga kanal, imburnal ka nga sapat ka. Sandali, pulang tawong tanay, utro maning dako bakba ning malaway ning nga do asthmatic, akala mo Ann Curtis, maganda ka, hindi ka maganda day. Sa totoo lang. Ayaw ko na sa'yo. Nag-join ka din, akala ko matalino ka, unuk-nukan ka rin pala sa pagkagaga din. Mga wala kayo sang kwan, mga wala kayo sang tinatawag nga disinsi. Ariyo, amo ni ang mga alpot nga mga satanista sa Pilipinas. Tsuras ang malaway nga kalbo. Kalbo ka na, mahaba pa ang muka mo. Kahit ano kadami sa pera mong yudi puta, kahoy Vice ganda, hindi ka pa rin gumaganda. Sino nagsabi sa iyo nga dapat ang pangalan mo Vice ganda? Saan banda ka na ganda? Palitan mong pangalan mo Vice Chararat. Doon ka bagay ganda-ganda, saan banda? Ang ipon mo nga chok? Bilat sing iloy katapos ang shape sa mukha mo nga amo ni do patula? Saan ka dampi na ganda, hoy? Ang imo nga lawit, bilat sing iloy, ang putay mo may sipel. Ambisyosa, gain nyo ko gani isang link ni isang ginalait niya si ano. What I was expecting him to say when Meanwhile, Ayan, I was bastos. expecting him to say when meanwhile, They're under attack! Kasi yung kapatid na babae gumagano sa likod. what I was expecting Na him to say. ito ang mga bastos sa Pilipinas. Are you setting a good example to the world? Puro ka pangungutsa, ang bilat sing iloy kang tuluon ka. Yuta mo, amo ka mo niyo, pakyo ka mo. Sa tanan, hindi lang ni mga DDS whatsoever. You're supposed to be an example for the better good of the public. Kasi nga mga celebrity, kag mga artista Ngayon, lumalabas ang totoong kulay mo ka, bilat sing iloy mo nga kaagila ka. Patingin ang medical report mo, be. Kung wala ka pa sang ayda makaraig, mabaho na ang bunganga mong yudi puta ka, nagpakuno-kuno ka pambilat sing iloy mo nga babae ka. Kaya sila ni ang mga grupo ni sila, sang mga alputology nga katulad ni sang ambisyosa nga si Aura, umiyak daw ang alput kay tinawag daw sa babaeng may buret. Ano na, may babaeng may burat. What is burat? Babae may burat, alangan naman tawagin kang bilat sing iloy mo ka nga babaeng may menstruation. Paano ka naging babaeng nyo di puta ka may lawit ka? Bakit? Mo all of a sudden sang nag-announce ka yung mga babae kayo nagmagically period di puta ang vagina dyan sa gitna ng hita nyo. All of a sudden nagmagic si Jesus Christ, nilagyan kayo palupyan tube kag uterus. Ambisyosa ang malaway, kaksa ang wig mo, Vice. Kakasaning wig mo, ho. Bilat sing iloy ka, wala ka sa lugar mang lait. Ako, grabe makukalaitira. Pero kahit ano ko kakaaway ang isang tao, kung alam ko na maraming pwedeng namatay sa siege na nangyari sa Senate, hindi ko talaga laitin ang nagasalita. Anong gusto mo mangyari kay Alan Cayetano, yung diputa, mapatawag pa sa bilat sing iloy, sang bumbu radyo, para kunan siya sang video. We do not live in the 1980s anymore. We do not live in those eras that we need to send a telegram. We need to have ABS-CBN, we need to have radio station in order for us to shout to the world. Ngayon sa cellphone na lang, pwede ka na mag-live, bobo! Alam mo, ito masasabi ko sa iyo, not too long from now, magiging laos kang bilat sing iloy mo. Kahit host na lang sa peryahan, walang kukuha sa iyo. Napakawalang hiya mong bading ka. Putang ina mo, wala kang tinuturo nga maganda sa tao, hindi ka marunong makipagkapwa tao. Laitin mo si Senator Alan Cayetano kag ang kapatid niya. Bakit?
Ano ang achievement mo? Ang iho di puta ka sa buhay, nakapagtapos ka. Ano ang achievement mo? Ang nakapagpatayo ka sa bahay mong yun di puta ka, utang man na sa bangko. Nga cash, hindi installment. Ano ang achievement mo? Maliban yun di puta ka sa bilang isa ka komedyante. Ano ka? Meron kasang edukasyon na ang dalawang magkapatid na hinahawakan ngayon pareho nga mga senador. Ano? Dalawa kayo ni Ann Curtis, mga ano kayo sa Pilipinas? Wala na kayo sang influence na akala nyo meron pa kayo lahat ng mga artista ngayon. Wala nang naniniwala sa inyo every time you endorse a candidate, they lose. Sino sa kandidata nga ano nyo, gintibong nyo? Was there any senators or any politicians that a certain Bilatsing Iloy artista endorsed that one? Ikaw, specifically, ano nga ni Bercel, pangalan yan nino, ikaw, Bercel, sino sa inendorsyo mo ang nanalo Bilatsing Iloy ka? Mapusta pa ko, putang ina. Ang buong tarugo ni Daddy Bogs, ipahiram ko sa buong babae nga mga uhaw sa kantot. Ipahiram ko kung mapatakbo ka sa 2028 kahit tano, hindi ka manalong Bilatsing Iloy mo. Amo na to yun di puta, mabuti sana pala if it was worth laughing at. Ang nangyari, we are talking about siege, we are talking about war. We are talking about blood in fucking Senate. The very last defense of our Constitution. You are mocking Alan Cayetano and Pia Cayetano, ang Bilatsing Iloy ka nga baboy ka. Ikaw ay isang baboy. Tagatangkal ka. Araw-araw ang ginawa sa Diyos nga puwitan kayo sang kunong asawa. Asawa nga ano? In the Philippines, we do not recognize Bilatsing Iloy kwan. We do not recognize beastly marriage. Wala sang kanibalism sa Pilipinas. Wala sang ganong kasal nga tatawag. Paano kayo magkasawa? Paano kayo naging mag-asawa sang lalaki mo? Asawa saan? Kung gusto mo nga nare-recognize kayo nga mag-asawa, doon ka bumalik kung saan kayo nagkuno-kuno kasal sa chapel. Ang nag-recognize sa inyo, mga katulad, yun din nga mga barbarek. Barbarek, baboy. Putang ina mo, ang iyong pang-joke, you cannot even pull a practical joke actually. Kung hindi ka manglait sang kapwa mo, akala mo nakakatawa ka ang tumatawa sa iyo nga gaga din, nga ginlaspag ni Richard Gutierrez, ginlaspag ni Sam Milby, nilaspag sa kung sino-sino nga mga naging boyfriend bag-unay sa ginasawa, sang kanyang asawa man nga ay ambot na lang nga ang combination nila sang asawa, ya sorry lang nga. Sa totoo lang, bakit kaya no? Nga minsan, gwapo naman ang asawa, gwapo ang lalaki, gwapo ang babae, pero bakit balak minsan ang kanilang anak, balak kung lumabas ang kanilang anak, balak ka mga chararat. Ang produkto sang gwapo ka gwapa, bala minsan katsararat do mga ulok-ulok na do, I don't know. Kawawa sa mga kabataan nila, dapat isa pangit tapos isa maganda. Kaya kung pareho kasi nga may itsura, or baka noon, pangit talaga sila, pero feeling kung nagmana to sa nanay ni Ann, ang kanyang anak, kasi sayang napakaganda ng jeans ng mga Australian, di ba? Tapos, Swiss din naman ang ang tatay ng asawa niya, pero nagmana ang anak niya sa nanay niya, sorry lang ha. Baka paglaki ng anak niya, gaganda naman. Kaya nga, Bilatsing Iloy, mayaman, hanggang ngayon, hindi mo mapa-head transplant, hindi pa head transplant, hindi ka makapa-hair transplant, ang putang ina ka. Okay lang naman na guys, na ayaw mo sa administrasyon ayaw mo sa kampo ni Sara, ayaw mo sa kampo ni Duterte. But this is not about Duterte anymore and Marcos or Leni or whoever ang Bilatsing Iloy ka. This is about the safety of our Constitution and yung mga tao nandoon ng araw na yun, tapos ang nilalait sa inyo di puta, wala ka sa kalingkingan ni Cayetano. Wala ka sa kalingkingan sa mga achievements sa mga kapatid na yun. They were raised properly. They did not have Bilatsing Iloy to chupa. They did not have you di putang nga magpapuwit sila. Putang ina mo. Para lang Bilatsing Iloy makilala nga, ito ako. You are the fucking worst example. Sa community ng mga LGBTQ, hinayop ka, barbarik. Ganun ka. Oo. Cute nung maliit, pero ngayon habang lumalaki ang anak nila, I don't know, I feel sorry about it. Iba ang dating sa anak ni Angelica Pangilinan, maganda talaga ang anak niya. Pero yung ito, naaawa ako kasi sabi ko, ang ganda naman itong artista, ang gwapo naman ng asawa. Pero bakit hindi nagmana ang kanyang anak? Honest lang kuya,
Hindi nagmana ang kanyang anak sa kanyang itsura. I really thought na talagang super cute talaga. Pag nung lumabas, cute talaga. Pero ngayon na bang lumalaki, doon ka iba, balas ang iba ang itsura. Siguro makusog ang tawag ni, ang blood ng kanilang nanay. Kasi mga nanay na nila, nanay isang asawa niya, chararat, tapos ang nanay niya rin, chararat din. So siguro doon nang galing ang ang DNA ng bata. Hindi sila nagdasal ng Latin. Ako ya real talk lang. Baka paglaki, marimedyohan naman. Kasi mga anak ko noon nung lumabas, doon mga lamok din ang itsura. Nung lumabas noon, ang mga anak ko rin, chararat din, si Renzo lang talaga ang pogi. Ang dalawa kong girls, nung lumabas sila, katsararat talaga ng mga pagmumuka nila. Nagmana sila sa lula nila nga daw unggoy. Pero nung lumaki na sila, naga-beautiful na sila doon, nakukuha rin nila ang muka ko. Ngayon, pareho na silang maganda. Pero nung mga maliliit sila, nung paglabas talaga nila sa mundong itsura ng mga anak ko, mga babae, doon mga lamok din. Pero ang mga anak ko, mga lalaki, mga gwapo talaga. Paglabas sila, cute-cute talaga sila nga matataba. Si Renzo mataas ang ilong. Tapos si Tristan naman, napakaganda ng hubog ng kanyang mukha. Tapos maganda ang mata, yung nga bulagis. Pero yung dalawa ko ka-girls, mga chararat din, do mga ulok-ulok din paglabas ang bilat sing iloy nila kag do mga katsure. Nagmana sila sa pagmumuka sang lula nila na nanay ng kanilang tatay nga gaamuning chararat nga kwano kun wala nagpanuslip ka pang alma ng ilong. Sheila Papon, thank you. Real talk lang naman sa akin, siya Mix Correct. Thank you for subscribing. Subscribe muna kayo guys, maawa-awa naman kayo sa akin. Kung hindi makapastar, subscription na lang bala. 269 a month lang na. Bastos kang bilat sing iloy mo. Amo na to nagkalatabo sa Senate. So you mean, you were rejoicing na naiwan doon ang top 13 nga senador, ang mga yudiputa kayo kahit pa. Ang putang inaka tumae, kabilat sing iloy mo sang kadina, hoy, bayis ganda. Hindi na magkakaroon sang chance, wala chance, never had a chance. Na magpresidente si Lugaw, wala sa sang kapasidad. She does not have a capacity to govern a country. She doesn't even know how to govern a fucking city. Walang pag-asa nga magpresidente si Lugaw nyo lini, hindi nga sa marunong bilat sing iloy sa simple, arithmetic lang. Hindi nga niya alam kung ano ang currency bilat sing iloy sang Russia, kag sang Saudi. Gaasa ka mapresidenting alipungoy, I have 3 daughters, I have 3 girls. I have 3 daughters and all of them are girls, mapresidente, ganun kagaga sa grammar. Wala gani sa tiputa sa comprehension pala lolo. Paano ni nakapasar ang bilat sing iloy ni? Nga bakit wala kadamo isang abogada sa Pilipinas nga mga hangag? Si Claire Castro, abogada ni kanong iho diputa. Paano ni kapasar ang alpot? Lahat mga maestro ya professor ginchupa. You do not see the lawyer in them. Hindi mo makita ang pagka-eloquent, hindi magaling magsalita. Chararat ang mga pronunciation. Kita niyo si Claire mag-pronounce ang diputa niya. Did they read? The 18 Marines, the affidavit that they wrote, who, di puta mo na gilang nabilat sing iloy, hindi pa kabalo kung ano ang first, second, third person. Sa isa ka sentence, subject, predicate, relationship, di puta. Hindi marunong ang alpot, yot. Nagkadlaw-kadlaw man ang kwan, alam mo, ang kaldako sa baba mo, sobra nakastretch ang bunganga mo, ilang tarugo ang natsupa. Akala mo naman sa mga yudiputa kung ano ang mga achievement. Today, nowadays, in this era, celebrities like you, actresses and actors like you, do not have the influence that we have. People who are true, people who are real talkers has more influence by far compared to any one of you who thought that you still have the fucking narrative. You do not have the narrative anymore. When an influencer like me and the rest of the people, my network, says that your fucking words does not fit the bill, you do not fit the bill. We are the ones now who controls the narrative, not you, not anybody else. Kahit si Vilma Santos, ngayon wala na power ang words. Kahit si Sharon Cuneta, ngayon wala na power ang mga words nyo. Ang mga laos nga si Rita Avila, si Agot Isidro nga malaway nga pugita pango ilong. Wala na mga words nyo, ang alin sa Rica Perleo nga bolstar nagpasusos ang utong. Wala na power ang mga words nyo, wala kayong influensya.
Bisan gani yung diputa si Annabel Conjuring Rama hindi makasagot sa akin. Why? Because all of you has a fucking diary that would fucking spill the beans of the darkness that you have. You've been keeping the darkness that you have in your life, mga bugaw, mga escort, mga hostess, abortionist. Ilang beses na buntis ang mga iyo diputa gapunta sa ibang lugar kag magpagurgor. Sa kanilang mga matres nagakantutan kayo, ga-exchange kayo sa mga asawa nyo. Asawa ni ganito, mapunta kay ganito. May asawa pa si ganito, kantutin ang isa kartista, mabuntis. Papuntahin sa China, papuntahin sa Thailand. Tapos mapa-abort, mapunta sa Europe, gabusong 4 weeks, gabusong 9 weeks, pagbalik, wala na sang pitos. Ganon kayo ka mga immoral sa show business. Yutan nyo. Kaya gani ang mga ginapang bugres ko si Christopher Men sumagot testing ebe. Blind item sa kun ang bigaon nga immoral, 5 ang anak, puro bastardo, wala tatay. Pinabuka ka lang ang alpot nga baldugera nga talk show host talk show host nga wala naman ngayon sang sinasabi bilat sing iloy ka chismis lang ang alam. I am challenging everybody sa mga taga-showbiz nga mga kuno-kuno. Nga mga talk show host nila, okay, sige be. Debate ka mo kay Bugres in English language. I am not even going to blink an eye. Nagsabat sa akon si Annabel din dampe. Bilat sing iloy testingi sabat. Kung paano kung yung Bugreson ang lahat nga mga kabugawan kag ang mga escort na pinangbugaw mo sa iba't ibang mga mayayamanin nga mga incheck. Kaya ginalayasan ka sa mga artista nga minamanage mo, kaya hindi mo lang minamanage, pamangkin mo galing nga maganda, bilat sigloy, taga Cebu, bugaw mo. Tapos sama-sama pa sa kanya, bugawan kanya, tapos palalulo, 80% sa kanya, 20% lang sa'yo. Ikaw ang chuchupa, ikaw ang gapakantot, yung diputa, suso mo ang uto mo, ang ginasuso. Tapos kapunta kay Annabel, 80%, ikaw bilat sa iloy, ngaging bugaw, yung 20% lang yung diputa, 20% lang ang gapunta sa'yo, kag tamod. Si Annabel ang gapakasasa, yuta, kita nyo. Nag-post ang happy birthday to myself, ang anak niya nga si Rupa. Tingnan nyo kung anong post. I have to walk the life, I had to walk the life I never asked for. Mga ganon, mga parinig-rinig ba na? Oo, maganda ang anak ni Pukwang in fairness. Ang anak ni Hilario, tsaka, okay lang. Okay lang sa. Pero hindi ganon ka okay. Ang maganda, ang anak ni Luis Manzano. Siyempre, ang dugo ni Tito Edo, mestizo. Ang kay Jessie Mendez, mestiza. Kaya ang apo ni Tito Edo, pogi side by side. Pogi si Tito Edo, maganda naman si Ate V. Si Luis, okay naman, gwapo naman kahit medyo babalo. Pero si Jessie Mendez kasi talagang pretty. Original ang muka ni Jessie Mendez, wala caricature, wala sang anything. Si Ann naman kasi pang-al, si Ann tapos ang nanay ni Ann kasi sa pagkalaway-laway, ganyan nga dokuring. Sa totoo lang, ang nanay niya super babalo eh. Nag-aamugin nga pang-al ang iya nga iloyo, so siguro yung jeans doon ang galing. Sino pa bang anak ang maganda? Andiyan kaya pangalinan, kay Luis Manzano, tapos sino pa ba? Ito yung mga nakyutan ko talaga, si Bini, napaka-beautiful ni Bini, no? Kasi syempre British ang tatay. Anon ko ang Gcash number mo sapat, huwag ko kapangatag.